Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Nakaparadang tricycle sa Mangaldan, Pangasinan, tinangay ng hindi pa nakikilalang mga kawatan. Pagpatay at pagtangay sa aso sa Alaminos City, Pangasinan, nahulikam. Presyo ng sibuyas bumaba. Latest update sa presyuhan, alamin natin live. At mga produktong gawa sa dahon ng pandan, ipinagmamalaki sa Santa Praxedes, Cagayan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, tinangay ng mga hindi pa nakikilalang mga kawatan ang nakaparadang tricycle sa Mangaldan, Pangasinan. Nakuhanan pa ng CCTV ang pagtulak umano ng mga sospek sa tricycle. Tutukan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Sa video na ito, makikita ang isang tricycle na itinutulak ng dalawang lalaki. Kuha ito sa bahagi ng Barangay Makayug, Mangaldan, Pangasinan, mag-aalas 3 ng madaling araw kahapon. Sa isa pang kuha ng CCTV camera, makikitang idinaan sa madilim na bahagi ng lugar ang tricycle. Umaga na kahapon nang madiskubre ng may-ari na nawawala ng kanyang tricycle. Pinaumagaan ng linggo ng alas 7 ng umaga, dapat pupunta sana ako ng bayan noon para mamalingke. Laking gulat ko na lang, nawala na yung motor ko kung saan ko ipinark. Kaninang umaga, natagpuan ang sidecar ng tricycle sa Barangay Kulisaw, San Fabian, Pangasinan. Inaalam ng otoridad kung sino ang nasa likod ng pagtangay sa tricycle. Alam mo, sa total lang yung motor na yan, pinangatid sundo ko pa sa mga anak ko galing eskwela. Sa isang iglap, nawala na yung service namin. Hindi ko naman inaasahan na gano'n ang mangyari. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang pulisya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nakikipag-ugnayan na rin ang otoridad sa iba't ibang barangay para malaman kung merong mga kuha ng CCTV camera na pwedeng makatulong para matukoy ang mga suspect sa pagtangay sa tricycle. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Natukoy na ng otoridad ang bangkay ng lalaking nakitang palutang-lutang sa Pantal River hapon noong Biyernes. Nakilala ang biktima na si Albert Tidon, 42 anyos, residente ng Barangay Poblacion Oeste, Dagupan City. Positibo siyang kinilala ng kanyang kapatid na si Marivic Tidon Bianzon. Ayon sa kanya, September 29 pa nang huli nilang makita ang nakatatandang kapatid. Sa isinagawang post-mortem examination ng City Health Office, lumalabas na asphyxia o suffocation dulot ng pagkalunod ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Maaari umanong lasing ang biktima at nahulog sa ilog. Dahil naagnas na, agading inilibing sa sementeryo ang biktima. Sa mga kapatid ko, pagbibigay niya po ng pera, pagbibigay niya po ng ulam, yan lang po. Hulikam ang sensitibong video sa Alaminos City, Pangasinan. Nagpapahinga ang alagang asong yan sa gilid ng kalsada sa Barangay San Vicente. Nang huminto ang isang SUV at may naghagis ng pagkain sa aso. Maya-maya, bumaba ang lalaking nagpain ng pagkain. Gamit ang hawak na pamalo, hinampas niya ang aso. Humataw pa siya ng isang beses. Pagkatapos ay tinangay ang aso. Nai-report na sa may-ari ng aso ang insidente sa kanilang barangay. Tinutukoy pa ang pagkakakilanlan ng sospek. Sunog sumiklab sa Santo Tomas proper sa Baguio City. Tutukan sa report ni Sandy Salvacio. Sa video na ito makikita ang nasusunog na 3 palapag na bahay sa Interior B Santo Tomas proper, Baguio City bandang alas 2 ng hapon noong Biyernes. Sa isa pang anggulo ng video, tila nababalot ng fog ang bahagi ng barangay sa kapal ng usok na nagmumula sa nasusunog na bahay. Batay sa ulat ng mga otoridad, maaring nagsimula ang sunog sa ikatlong palapag, ngunit hindi raw ito agad napansin ng pamilyang nasa unang palapag ng bahay. Gawa sa light materials ang ilang parte ng bahay kaya mabilis na kumalat ang sunog. So immediately nagkapadala naman tayo ng fire truck, and upon arrival ng fire trucks natin is fully developed na po yung apoy.
Yung bahay kasi is made of light materials kaya po malakas na yung apoy pagdating natin. So nag-conduct tayo ng firefighting. Dagdag ng BFP, bahagyang nadamay ang 3 kalapit na bahay. Sugatan sa insidente ang isang nakatira sa bahay. Nagkaroon siya ng first degree burn. And nung siguro tinatry niyang i-suppress or isalba yung mga gamit nila. Saka yun po, tinakbo naman po ng ating ambulance papunta sa hospital. Nagdeklara ng fire out ang BFP dakong alas 3:15 ng hapon. Aabot sa 1.4 million pesos ang inisyal na danyos ng sunog. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng apoy. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Bumaba ng hanggang 40 pesos ang kada kilo sa presyo ng sibuyas. Ang latest sa presyuhan, ihatid live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ayon sa mga negosyante, asahan pa raw ang pagbaba sa presyo ng sibuyas hanggang sa mga susunod na araw. Kung dati, tingin lang kung bumibili ng sibuyas si Aling Melinda. Ngayon, pasok na raw sa budget kahit 1 kilong sibuyas ang kanyang bilhin kada linggo. Bahagya kasing bumaba ang presyo ng sibuyas. 40 pesos ang ibinaba sa kada kilo ng pula at puting sibuyas. Ngayon, nakakabili kami ng kahit 1 kilo. Dati-dati, lang yung mga tingi-tingi lang ng tagbe-20, 3 piraso lang. Ayon sa mga negosyante, ilang araw ng mababang presyo ng sibuyas, kasabay ng unti-unti na rin pagbaba sa supre ng pulang sibuyas. Magpapapasok sila ng imported. Mas lalo yung puti, bumaba. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, hanggang sa katapusan na lang ng Nobyembre ang supply ng pulang sibuyas sa mga cold storage facility. Pero wala raw dapat ikabahala sa supply dahil inaasahan na rin ang pagpasok ng imported red onions. Sakto ito sa pangangailangan bago ang harvest season ng sibuyas sa unang quarter ng 2026. Mga end of November, tingin natin na kailangan magpasok na ng pulang sibuyas. Matatag din ang supply ng imported white onion sa bansa. As of October 13, 2025, nasa 120 hanggang 130 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas, habang nasa 120 pesos kada kilo ang puting sibuyas. Chris, bukod sa presyo ng sibuyas ay bahagya ring bumaba ang presyo ng ilang gulay, partikular ng highland vegetables, habang ilang gulay naman ay stable o walang paggalaw sa presyo. Sa ngayon, Chris, ay nasa 100 pesos ang kada kilo ng ampalaya, ng sitaw, ng okra, ganun din ng kamatis at ng kalabasa, habang ang talong naman ay nasa 140 hanggang 150 ang kada kilo. Pagdating naman sa highland vegetables, ang benguet beans ay nasa 150 per kilo, ang repolyo ay nasa 70 hanggang 80, ang carrots at patatas ay nasa 100 pesos per kilo, habang ang sayote naman ay nasa 40 hanggang 50 pesos kada kilo. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Pinagkaguluhan ng mga residente sa Barangay Davila, Pasukin, Ilocos Norte ang nahuling giant blackfin tuna. Tinatayang nasa 360 kilos ang bigat ng isda, kung saan pinagtulungan itong buhatin dahil sa sobrang bigat. 3 bangka pangaraw ang humila para madala sa dalampasigan. Umabot ng 1 oras bago nahuli ang giant tuna dahil maingat nilang hinawakan para hindi makawala. Ngayon lang daw sila nakahuli ng ganito kalaking tuna. Agad dinumog ng mga mamimili at agad ding naibenta. Laking pasasalamat ng mga nakahuli dahil sa malaking biyayang natanggap. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nasawi ang mag-inang mag-aangka sa motorsiklo matapos masalpok ng kotse sa bahagi ng Barangay Pugos, Cabugao, Ilocos Sur, gabi noong Biyernes. Batay sa investigasyon ng PNP, sinakop ng kotse ang linya ng motorsiklo na dahilan ng salpukan. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng mag-ina. Nadala rin sa ospital ang driver ng kotse na nasaktan sa insidente. Wala pa siyang pahayag.
sinusubukan pa ng GMA Regional TV, One North Central Luzon na makuna ng pahayag ang pamilya ng mag-ina. Mga pangunahing kalsada sa Dagupan City lumuwag dahil daw sa mahigpit na pagpapatupad ng no parking zones sa lungsod. Sundan sa report ni Sandy Salvacio. Napansin na mas maluwag at mas maayos na ang daloy ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City kaninang umaga. Pati sa mga sidewalk wala na rin ang mga nakaparadang sasakyan. Pinaiigting ng Public Order and Safety Office ang pagpapatupad ng no parking ordinance sa syudad. Yung mga nagugulat, yan yung mga bisita. Pero yung mga taga dito, alam na una nila yan. Every time na nag-parking yan, tinitikita na yan. Ang alam nila, ay may nakapark, pero hindi nila alam, may ticket na sa harap ng windshield. Pati ang ilang mga paradahan ng tricycle na maaaring makasagabal sa daloy ng trapiko, damay rin sa pinaigting na implementasyon ng traffic ordinance. Tulad ng ilang paradahan sa tapat ng City Engineering Office sa Barangay Poblacion Oeste. Tuda to, ngayon, kanya-kanya kami, nasa looban kami, at saka yung mga driver nasa labas. Kung may lalabas na pasaheros, tatawagin namin susunod. Ayon sa POSO, may karampatang multa ang mga mahuhuling pumaparada sa mga no parking area, 1,000 sa mga 4-wheel na sasakyan at 300 pesos sa mga tricycle at motorsiklo. Kung makikita nyo naman na no parking sign, sana po sundan na ho natin. Kahit linggo yan, huwag sabihin na linggo. Kasi yan, 24 hours po ang batas na ho yan. Everyday po ang batas na ho yan. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Buying price ng palay umakyat na sa 13 hanggang 14 pesos ang kada kilo. Narito ang report. Nakapag-ani na ng kanyang tanim na palay si Mang Dante mula sa Mangaldan, Pangasinan. Ibinilad niya ang kanyang mga aning produkto kaninang umaga. Pero dadalhin daw muna mga ito sa bodega. Hindi muna siya magbebenta sa mababang presyuhan. Ang kasalukuyang buying price ay hindi raw sapat upang mabawi ang kanyang nagastos sa pagtatanim ng palay. Mahirap talaga. Sayang kung ibibinta. Ayon sa Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mula sa dating 8 pesos hanggang 10 pesos, umakyat na sa 13 hanggang 14 pesos ang buying price ng bagong aning palay, habang nasa 17 hanggang 18 pesos naman ang nabilad na palay. May tuturing daw itong break-even lang sa mga magsasaka. Hindi pa rin ang magsasaka doon sa presyo. Harvest ngayon. Posibleng tumaas daw ang buying price ng palay sa oras na taasan ng gobyerno ang taripa sa inaangkat na bigas. Makatutulong ito sa mga magsasaka. So kailangan talaga itaas yung tanin para ibabase ng mga miller at traders yun doon sa presyong pwedeng bilhin at na 17, 18 na fresh harvest para hindi malugi ang ating mga magsasaka. Ayon sa SINAG, posibleng bago matapos ang taon ay mapataasan ng gobyerno ang taripa sa mga imported na bigas. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nanumpa na bilang Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Kasama sa panunumpa ni Azurin ang iba pang miyembro ng komisyon na sina ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., Commission members Rogelio Babes Singson at Rosana Fajardo, pati na si ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka. Pinalitan ni Azurin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nag-resign bilang Special Advisor nitong Setyembre. Samantala, very timely ang isa sa mga topic na tinalakay sa pag-arangkada ng GMA Masterclass, The Be Juan Tama Conversation Series. Yan ang disaster preparedness na importante sa panahon ngayon dahil di natin masasabi kung kailan tatama ang sakuna. Tunghayan sa report. Sa kick-off ng GMA Masterclass, The Bijuan Tama Conversation Series, mahahalagang impormasyon at napapanahong mga issue ang tinalakay ng host ng GMA Infotainment programs na Amazing Earth, I Believe at Fast Talk with Boy Abunda. Ang forum sa San Sebastian College Recoletos, dinaluhan ng mahigit 1,000 college students sa Metro Manila at partner institutions. Disaster preparedness ang tinalakay ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes.
na ambassador din ng Panatag Pilipinas campaign ng NDRRMC at OCD. Very, very timely talaga yung usapin ng disaster preparedness. Nangyayari talaga kaliwat kanan at mangyayari pa rin talaga. Kaya mahalagang maging prepared, maging handa tayong lahat. So, ang atleta at I Believe host na si Chris Chu tumutok sa kahalagahan ng pagkakaroon ng active lifestyle. Because in doing so, napapaganda ang buhay natin in many ways. Si Asia's King of Talk, Boy Abunda, nagbigay ng mas malalim at makabuluhang pagtalakay ng kahalagahan ng pagkuha at pagpasa ng tamang impormasyon. May mga bagay na inaakala nating hindi dapat pinag-uusapan o may mga issues na minamaliit natin, tuloy hindi natin nauunawaan at nakokontrol tayo na hindi natin alam. Katulad na lamang nung phenomenon nga ng chismis. Present sa event ang GMA executives sa pangunguna ni na Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, GMA Entertainment Group Officer in Charge at Vice President Cheryl Ching C, at Business Development Department 2 Vice President Janine Piadnacar. Today, with the Bihuan Tama Conversation Series, we hope to empower all of us here to make the right choices in this digital age. To our students, kayo yon. I hope you will take this opportunity to learn from our powerhouse panel. We need them to help us muster the courage to make the right choices. Nagsilbing host and moderator si Saksi and 24 Oras Weekend Anchor Pia Arcangel. May powerful song performances si The Clash first runner-up Chloe Redondo. Pumirma rin ang Kapuso host at mga estudyante sa Panatawol bilang pagkikiisa sa Bihuan Tama campaign. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Timbog sa bypass operation ang 40 anyos na lalaking kabilang sa Regional Drug Target List ng PIDEA sa Barangay Remedios, Lubao, Pampanga hapon noong Biyernes. Nakuha mula sa sospek ang 20 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 136,000 pesos. Samantala, 15 gramo ng hinihinalang shabu naman ang nakuha mula sa 44 anyos na lalaki sa bypass operation din sa Barangay Binuya Proper, San Jose del Monte, Bulacan, hapon noong Sabado. Nagkakahalaga ang mga ilegal na droga ng mahigit sa 100,000 pesos. Isa sa top priority target ng PIDEA ang sospek. Maharap sa kaukulang kaso ang mga naarestong sospek sa magkahiwalay na operasyon ng otoridad. Wala pa silang pahayag. Wala umanong silbi ang portable weighing scale na ipinuwesto sa gilid ng Santa Rosa Tarlac Road sa Barangay Santo Rosario Young, Saragosa, Nueva Ecija. Ang portable weighing scale ang sumusuri sa mga overloaded trucks na dumadaan sa Rio Chico Bridge. Ayon sa mga opisyal ng barangay, dapat daw ay ipinuwesto ang portable weighing scale sa kabilang bahagi ng tulay sa Lapas Tarlac upang ma-inspect ang mga overloaded truck bago pa dumaan sa tulay. Nangangamba ang mga opisyal at residente ng barangay sa pagkasira ng tulay kung patuloy ang pagdaan ng mga overloaded truck. Ayon sa mga kawani ng Nueva Ecija DPWH 1st District Engineering Office, dating nakapwesto sa bahagi ng Lapas Tarlac ang portable weighing scale pero nagreklamo ang mga residente dahil sa epekto ng alikabok sa tuwing nagbabawas ng kargang, buhangin o lahar ang mga trucks. Kaya inilipat ang timbangan sa Saragosa, Nueva Ecija. Pag-aaralan daw ng DPWH ang mungkahi ng barangay. Dapat andun sa bago dumating sa tulay.
Tayo po, kapitan lang, pero pinaabot natin sa DPWH yung aking concern na yung tulay natin malapit na masira. Mga kapuso, may binabantayan pong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Base sa monitoring ng Pag-asa, huli itong namataan sa layong 2,295 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Pero sa ngayon, wala itong direktang epekto sa bansa. Easterlies o yung mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko ang umiiral sa malaking bahagi ng bansa na nagdudulot ng maulap na panahon na may kalat-kalat na ulan. Posible rin ang malalakas pero saglit lang nabuhos ng ulan dulot ng thunderstorms. At base naman sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng hanggang katamtamang ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Tarlac. Inaasahang titila ang ulan pagsapit ng gabi. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mount Kilang sa Kalanasan, Apayao, hinarayo ng mga bisita dahil sa malamig na klima nito. Ating pasyalan sa report ni Jewel Fernandez. Patok na pasyalan ang Mount Kilang sa Kalanasan, Apayao. Malamig ang klima at mahamog ang kapaligiran. Mababa rin ang ulap na pwedeng yakapin. Picture perfect ang bundok na tinaguri ang Blazing Mountain of the Gods. May tourist center kung saan pwedeng tumambay at magpahinga. Mula sa bayan ng Solsona sa Ilocos Norte, mahigit 30 minuto ang biyahe papunta sa lugar. Dinarayo rin ang Banti Falls na ipinagmamalaki sa Bambang, Nueva Vizcaya. Malaparaiso ang ganda at picture perfect ang dating. Dagdag attraction pa ang mga nakapaligid na puno sa lugar. Crystal clear din ang tubig na bumabagsak sa mga rock formation. Pwedeng akyatin sa gitna ng talon para one to sawa ang selfie. May tour guide sa lugar kaya madali lang mapuntahan ang talon. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Ang kawayan hindi lang nakatutulong sa kalikasan, pwede ring gawing pangkabuhayan. Yan ang muling itatampok sa training seminar ng Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal. Sa October 18 na ang 27th Learn and Earn from the Bamboo Experts Seminar. Ituturo ng mga eksperto ang tamang pag-aalaga, pag-ani at pagproseso ng mga kawayan para pagkakitaan ang mga ito. May tour din sa iba't ibang amenities at features sa loob ng Bamboo Garden. Sa mga interesado, pwede kayong tumawag, mag-email o bumisita sa website ng Carolina Bamboo Garden. Mga bag at iba pang produkto na gawa sa dahon ng pandan, ipinagmamalaki sa Santa Praxedes, Cagayan. Tunghayan sa report. Instant kabuhayan ng ilang kababaihan ang paggawa ng bag at iba pang produkto na gawa sa dahon ng pandan o sarakat na matatagpuan sa bayan ng Santa Praxedes sa Cagayan. Malaking tulong ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ilang pamilya sa bayan. Gaya ni Carlota na pagtapos niya sa pag-aaral ang ilan sa kanyang anak dahil sa paggawa ng mga bag. Sa daily expenses po ng pamilya namin, talagang kapag nakagawa na po kami ng isang bag, kasi sa isang araw po nakakagawa na po kami ng 2 bags, ma'am. Kumbaga, ang price po nun umaabot na po sa 500, yung 2 bags. 2002, nang simula ng LGU na magsanay ng mga kababaihan sa paggawa ng mga bag at basket na gawa sa sarakat. 2007, nang paigtingin ng LGU ang pagpakilala ng sarakat products sa ibang lugar. Mas marami pang kababaihan ang tinuruan nilang gumawa ng mga produkto mula sa sarakat. Nakita ng LGU ang malaking potensyal ng sarakat para makilala sa ibang bansa. We continue training dahil nakita namin hindi na namin kayang i-produce yung demands kasi nakakarating na din yung product namin. Nag-attend ako ng ka-expo sa China. Mula sa mga simpleng disenyo ng bag at basket, ngayon marami nang pwedeng pagpilian. May mga pouch, placemat, wine bag, banig at marami pang iba. Suwak na panregalo, souvenir o di kaya for personal use. Patuloy ginagawang innovation ng LGU para makasabay ang kanilang produkto sa modernong panahon. So madami ng pagbabago ang aming mga products dito sa Santa Praxedes. Actually, unang-una pa lamang, nag-engage lang sila ng mga banig, yung mga bayong. Pero ngayon na mga fashion bags na yung mga produkto namin. Kasama si Ron Alice Trittaniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. At mga kapuso, 73 days na lang, Pasko na.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.